Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang pag-verify ng NDRRMC sa 14 na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat, partikular sa Luzon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Macantang. Palutang-lutang na ang bangkay ng lalaking ito sa laot sa bayan ng Panukulan, Quezon nang makita ng rescuers. Wala pang pagkakakilanlan ng biktima na may taturaw sa dibdib at tiyan. Nananawagan ng lokal na pamahalaan ng Panukulan na makipag-ugnayan ang sinuman na may impormasyon sa nakitang bangkay. Sa Buracan, Sangay, Camarines Sur, patay ang isang binata matapos mabagsakan ng 3 malalaking puno ng papaya. Naguhugas lang daw ng pinggan ng biktima nung humampas ang malakas na hangin. Kauuwi lang daw niya galing Maynila para sana sa burol ng kanilang ina. Kaya naman labis ang paghihinagpis ngayon ng pamilya at umaasang may makakapag-abot ng tulong pinansyal sa kanila. 4 na bangkay naman ang narecover ng mga otoridad sa sitio Manalaw, Subic, Ilaya sa Agoncillo, Batangas. Matapos ang landslide bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Isa sa kanila ay 6 na buwang buntis, edad 28 at 3 minor na edad na 9, 13 at 15 years old. Patuloy ang forced evacuation ng Municipal Disaster and Risk Reduction Office at Municipal Social Welfare and Development Office sa mga residente. Pansamantala silang mananatili sa Pagcor Social Civic Center na LGU sa Barangay Pansipit. Sa Maynila, isang lalaki rin ang nasawi matapos umanong makuryente sa kasagsagan ng pagbaha kahapon. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sa latest update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 10 p.m. ng July 24, nasa 14 na ang bilang ng mga fatalities sa buong bansa. 8 rito ang validated. Mobile Journal, Kayla Macantan, hatid ang muka ng balita.